bago natin pasukin ang todo yan, ayusin natin itong question natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo sa kasalukuyan. Ang tingin ko, yung gobyerno natin sa kasalukuyan, hindi kayang hawakan ang ganyang kalaking proyekto. Nababanggit po ninyo ang tungkol sa Estados Unidos. At ito pong inisyatibo po nilang magtayo dito ng Pax Silica sa ating bansa. Ano hong tingin po ninyo dito? Isa ho ba itong banta sa seguridad ng ating bansa? O advantage po ito at makakatulong po ito, dagdag trabaho, tulong para sa ating mga kababayan at pag-unlad din sa ekonomiya ng ating bansa? Alam mo, napakalaking project yan, ha? Kung maihandle natin na maayos yan, malaki ang benefit na makukuha ng Pilipinas. Pero kung i-mishandle natin at ibigay natin yan sa mga namumuno na ang iniintindi kung ano ang kanilang mga benepisyo dyan, ay kawawa ang Pilipinas dyan. No? Kaya depende yan. Kaya nga ako, nung mga tinatanong din ako ng mga ilan tungkol dyan, sabi ko, siguro bago natin pasukin ang todo yan, ayusin natin itong question natin kung anong klaseng gobyerno meron tayo sa kasalukuyan. Ang tingin ko, yung gobyerno natin sa kasalukuyan, hindi kayang hawakan ang ganyang kalaking proyekto. Secretary, magandang umaga po. No? Dito naman po sa issue ng yung pagtrato or pag-handle ng kasalukuyang administrasyon sa relasyon natin with China, meron po ba kayong nakikitang kaibahan nito? Kasi sa nakalipas na mga panahon ba, meron bang naging effective? Kasi sinasabi nga hindi ito masosolve sa loob lamang ng isang termino ng Pangulo, ng isang administrasyon. 6 years yan. At sa dinami-dami na ng mga naging presidente, naging administrasyon, wala talagang nakapaglagay ng period. Amin talaga ito. No? Pero ang nakikita natin, medyo naapektuhan na rin yung relasyon natin sa iba pang mga sektor, lalo na't nakikinabang din tayo sa China sa mga produkto sa trade din na natin po, Secretary. Sa akin kasi, mahirap nating isolve itong ating hinaharap sa China. Kasi sabi ko kada, hindi lang tayo ang party dito no? Ito isang issue na bahagi lamang tayo. Bagamat tayo ang tatamaan ng todo dito kung magkagulo, no? Pero hindi lamang tayo kasama dito sa issue. Kaya ang tingin ko, ayusin natin yung dialogue mechanism natin. Mag-dialogue tayo doon sa sasama sa atin. Kunyari, ang bansang Japan. Importanteng makasama natin sa usapan yan. Ang Estados Unidos, tignan natin mabuti. Kasi ako, kinakabahan ako sa US. Kasi nga, meron silang malaking domestic problem. Hindi matibay yung direksyon ng Estados Unidos ngayon sa mga importanteng mga issue ng mundo. Kasi nga, baka intayin pa natin magtapos yung presidential election nila bago tayo makakuha ng malinaw na direksyon. Yan ay mga factors. So, in the meantime, ay tanggapin natin ang realidad na ang kasalukuyang sitwasyon natin sa Pilipinas, hindi lamang tayo ang magdidesisyon. Opo. Doon po sa klase ng komunikasyon natin, kasi sinasabi nga, iba rin yung pagko-communicate natin pagdating sa usaping diplomasya, no? Sa ibang bansa, mapapansin natin na parang isa lang talaga yung kanilang tagapagsalita. Pag may patungkol sa mga foreign policy, may kaugnayan sa relasyon natin with sa kanila with other countries. Tayo kasi rito, ang mas nagiging vocal, hindi ang DFA. Ang mas nagiging vocal natin is yung mga military, nandyan pa yung sa Coast Guard, hindi yung primary na agency. No? Kahit nga ang Pangulo, bihira lang yan mabanggit, pero pag regular basis ng pagbabasehan, mas malimit nating marinig taga DND, Coast Guard, sa mga general. Ito po ba ay dapat magkaroon ng pagbabago rin para mas maganda yung communication natin, paglalabas ng mga kagaya din ng ibang bansa po, Secretary? Nakakalungkot talaga yan sa sinabi mo. Kasi kung titignan mo yung ibang bansa, ibig sabihin, matino at tama yung gobyerno nila. Dito sa atin, malaking question mark yan. Kaya ako, siguro, hindi natin kayang ipatupad yung gustong dapat na nangyayari sa mga usapin na katulad ng pakikipag-usap natin sa China. Unahin na natin yung ating domestic problem.
kung kailangan baguhin ang gobyerno, hindi naman masama yun eh. Eh kung hindi na tumatakbong gobyerno mo, bakit mo pipiliting iwanan yan dyan? Dapat pakialaman natin mabuti ang ating domestic political problem muna. Kasi ang daming ang question eh. Yung niraise natin yung Paxilica, kung wala tayong matinong gobyerno, sablay ang labas dyan. Ito pa, usapin natin sa China. Very important sa atin ang issue ng dapat na bang magsipag-resign yung mga namumuno sa atin o hindi. That's a big question that we need to face squarely and soon. Yun ang tingin ko dyan. Ito, dito sa dating magandang relasyon natin with China, may mga benepisyo din tayo. Pwede namang maipagsabay na pag-iit pa rin sa tawag nito, ang ating claims, no? Pero medyo pumangit sa kasalukuyang administrasyon. Ito naman yung nagsasabing merong ironclad commitment at laging pinupuri ang administrasyon, pero pinatawa naman tayo ng mataas na taripa. Parang medyo hindi tumutugma po. Kaya nga Secretary. sabi ko, alam mo, malungkot talaga ang sitwasyon nating mga Pilipino. Unang-una, talaga namang napakalaki ng role ng US sa atin. Pero napupuna, hindi lang natin buong mundo, lalo na sa Europa, napupuna nila na hindi nila mas tiyak. Ano ba talaga ang posisyon ng Amerika sa pagkakaibigan sa mga dati niyang mga kaibigang bansa? Hanggat hindi nalilinaw yan, napakahirap ng sitwasyon natin. In the meantime, siguro magsimula tayong gumawa ng ating sariling initiative. No? Hindi natin pwedeng sabing tayo lang ang makikipag-usap. Intindihin natin ang todo ang ASEAN. Kasi ang ASEAN ngayon, hating-hati sa issue ng China relations. Tapos ang Japan, andyan. Mga kapitbahay natin lahat yan. At lahat yan ay naaapektuhan ng relasyon sa China katulad natin. Iyan ay kausapin na muna natin. Yung US, siyempre hindi natin maiiwasan kasi may treaty tayo dyan. But, siguro sabihin din naman natin sa US, please, bilisan nyo naman yung pag-aayos ng inyong domestic politics. Kasi naaapektuhan na ang buong mundo. Kasama kami. Opo, ito rin yung napansin ng ating mga kababayan. Noong pinatawan tayo ng mataas na taripa, wala tayong masyadong narinig mula sa side, lalo na sa side ng ating government, no? After nun kasi, grabe yung pagpupuri na nung bumisita sa ating bansa ang State Secretary si Rubio, tapos tumawag pa ang Pangulo, tapos the next day, Pangulo na si Trump, kay PBBM, tapos the next day, nagkaroon na ng mataas na taripa. Wala tayong masyadong naririnig na, alam mo yun, parang hindi sumasang-ayon. Pero nung nagpahayag ang Estados Unidos laban sa ICC, napakabilis ng ng gobyerno natin, nagbigay agad ng komento ukol doon. Parang pinipili lang ba yung kung ano yung maganda para sa kanilang interes at hindi sa kabuang interes ng Pilipinas. Alam mo, medyo ka nakakaabala yan kasi kailangan linawin ng gobyerno natin. Ano ba talaga ang sitwasyon ng ating justice system at ng ating pagpapatupad ng batas? Ano ba talaga? Stable ba? Tunay ba? Talagang nagpa-function o hindi? Kasi ang pagkakaintindi ko sa ICC, nakikialam lang yan sa mga bansa na failed yung kanilang justice system, na hindi nila kayang harapin ang mga mahalagang question tungkol sa kaso katulad na nangyari sa atin. Presidente natin dati mismo ang nalalagay sa kaso. Ako ang tingin ko talaga nangyari. Hindi ko hinuhusgahan ang question tungkol sa mga nagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Pero yung ibigay mo sa ICC yan ay pagtanggap na hindi nagpa-function ang ating justice system sa Pilipinas. Kaya linawin natin yan. Katakot-takot na kaso yung mga pinagpapapile natin sa mga leader ng bansa natin. Mga leader ng bansa natin, pinapile natin ng kaso, pinapakulong natin. Nagtitiwala ba tayo sa batas na nangyayari sa atin? Linawin natin. Sabihin natin ang ating justice system, ano ba itsura niyan? Nagpa-function ba yan o hindi?
Kasi iyan ang reason why we're dealing or that while we will be dealing or not with ICC. If we answer the question that we have a functioning justice system, bakit pinapayagan natin yung ICC na makialam sa isang napaka-emotional na issue dito sa atin sa Pilipinas? Eh baka ang irarason nila na ay wala na tayo, hindi na tayo parte, matagal ng ano. Pero obligado tayo na i-implement yung kanilang warrant of arrest through Interpol. Dahil doon daw yata sa Interpol ang merong commitment ang Pilipinas, hindi naman sa ICC. Sa totohanan lang, ang labo ng mga reasoning eh. Kaya sabi ko nga, siguro para mapabuti ang kinabukasan ng bayan natin. Pag-isipan na natin kung paano at dapat nating tanggapin na magbago na muna tayo ng gobyerno bago tayo lumahok ulit sa mga ganyang klaseng usapin. Opo, at sabi pa nga niya Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya, ng kanyang kaibigan, Pangulo siya ng sambayan ng Pilipino. Yung pagpapadala kay President Duterte, hindi ba saklaw yun sa kanyang mandato, Secretary? Baka tingin niya pamilya niya si Duterte. Pinakailaman siya. Opo. Pero alam mo, mga kwan yun, alam mo, mga magandang pakinggan. Pero ang policy implication ang sinabi ng ating Pangulo tungkol sa pagiging Pangulo siya ng Pilipinas, malalim yun. Malalim yun. At kung paninindigan niya yan, ako, mahihirapan siya. Opo. Siguro, Secretary, huli na lang sa natitira pong mga panahon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan. Ano ho yung mga top priorities? Siguro top 3, top 1, top 2 na gusto mong o nais mo pong kanyang atuparin at gawin, no? Lalo na sa sektor ng depensa at ng ating national security. Well, ang pinaka-importante pagkain natin eh. Inaasahan ko nga sana. Of course, he said a few things about agriculture, no? Pero yung food security natin is very important even at this time. Kasi when everything else is failing, dapat wag nating gutumin ang ating mga kababayan. Alam mo, napaka-risky ng posisyon natin sa pagkain. Lahat na halos ng fundamental sa pagkain natin, ini-import natin eh. Dapat ipagsikapan na natin na kung sakalit hindi na tayo pagbilhan ng bigas. Meron tayong itatanim at meron tayong aanihin para ang ating taong bayan ay hindi magutom. Una yan. Yung usapin sa China, kahit ganyan na napakagulo dyan, ay dapat intindihin natin mabuti. Sana magkaroon ng posisyon ng gobyerno na magkaisa sila. Tama yung sinasabi natin dito, ang gulo eh. Kaya nga, ayusin nila yan. Ayusin nilang mabuti yan. Yan ang sa tingin ko mga napaka-importanting bagay na tinitingnan natin.